Yung isa sa mga inilagay din ng Panginoon sa akin na topic is about martyrdom. Ewan ko, pamilyar kayo sa martyrdom. Ha? Medyo pamilyar sa inyo sa martyrdom. Yung Voice of the Martyrs. Yung Voice of the Martyrs kasi, ano yun, story ng mga nangyari dun sa mga tao. Pero yung martyrdom, ito naman ay dapat lakaran ng lahat ng Kristiyano. Kasi kung hindi po kayo martyr kay Lord nang tumanggap kayo sa Panginoon, pagdating ng pagsubok, napakabilis mawala. Umambon lang, di na magsisimba. Nabiro lang, di na magsisimba. Mabilis matisod. Tama po? Tama? So, dapat po, pero ngayong katapusan po, magkakaroon tayo ng revival sa Saturday and Sunday po ng katapusan. Magkakaroon po tayo ng teaching about martyrdom. Sapagkat sabi po sa Bible, ewan ko pamilyar po kayo sa word na martyr. Sino pamilyar sa word na martyr? Sa martyr kasi, madalas, naituturo lang yan sa pag-uusapan lang yan doon sa love life. Diba? Ang ano mo naman, napaka-martyr mo! Diba? Yung parang ang sarap mo sa bunutan, no? Di po ba? Di po ba? Pero, tawag dito, sa yon. Ang ating pong monthly topic ay Just Give Me Jesus. Just give me Jesus. Ito po ay hango sa isang awitin. Alam niyo po ba yung kanta na yun? Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Sabi doon sa kanta, hindi ko kailangan ng kung ano man. Just give me Jesus. Alam niyo po, yung word na just give me Jesus, maiintindihan lang yan ng mga tao totoong in love kay Lord. Alam niyo po, ang isa sa pinaka-number 1 na kasalanan ng isang mananampalataya, yung hayaan mo yung apoy ng pag-ibig mo kay Lord mawala. Tama hindi? Ha? Pag nawala na yung fire ng init ng pag-ibig mo sa Lord, isa yun sa number 1 na kasalanan at pagkukulang ng isang Kristiyano. Kapag ikaw ay hindi na in love kay Lord, wala na yung fire mo sa pag-ibig sa Panginoon, ano ang nangyayari sa isang tao kapag wala ng fire? Ha? Una po yan, hindi na nagbabasa ng Biblia. Okay na rin sa kanya kung hindi na rin siya makapanalangin. Tapos lahat ng pupuntahan niya, kahit hindi na siya nagpe-pray, feeling niya magtatagumpay siya sa mamamagitan ng sarili niyang utak, talino, husay. Tapos, mas pa-priority na niya yung mga bagay na temporary lang kaysa doon sa pagsisimba. Tama po, hindi? At hanggang sa, nung una, nagsisimba, nandoon siya sa may pinaka first row, sunod nun, second row na, third row, hanggang sa, sunod nun, lagi na pong late. Hanggang sa mawala na sa Panginoon. Amen. Just give me Jesus. Sino po dito ang every Sunday in love sa Panginoon? Sino po? Alam niyo po, you cannot worship Jesus unless you cannot worship Jesus in His beauty. You cannot worship passionately Jesus without loving Him. Alam niyo po, yung pagmi-ministry natin, yung paglilingkod natin sa Lord, yung pagsasakripisyo natin sa Panginoon, yon ang hugot nun, walang iba kundi yung pag-ibig mo sa Lord. Amen. Kanina nga umuulan papunta ako ng Pandi. Sobrang lakas talaga ng ulan. Nakamotor lang ako. Sabi ko, Lord, nakikita mo ang aking sakripisyo. Amen. Amen po ba?
So yun, just give me Jesus. Lahat sa Old Testament, lahat sa New Testament, ang focus ng worship, kanino? Kanino? Kay Jesus. Yung Old Testament po, nagpakilala ang Ama. Pero pinakilala rin ng Ama yung darating na anak. Sapagkat nung nasa wilderness po sila, ang kinakain nila sa wilderness, ano po kinakain nila sa wilderness? Mana. Tama po? Sino po ba yung mana sa Biblia? Nasabi ng Panginoon sa John, ako yung tinapay na kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. So si Father God, inintroduce sa atin sa Old Testament, walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Ngayong last days naman, ang banal na Espiritu, sabi ng Bible, He will remind you all things. Lahat ng sinabi ng Panginoong Yesus. That's why, pagdating sa Filipos chapter 2, siya'y binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan, na lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay sasamba sa kanyang pangalan. Hello? Hello? Kasi po, yung attributes ng Father, sa Trinity po, sa Godhead, yung deity ng Father, yung deity ng Holy Spirit, yung deity ng Diyos, ay makikita visibly sa harapan sa pagkatao at sa pagka-Diyos ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Sino po dito ang gusto pang makilala si Lord Jesus? Sige. Ngayon, dito po sa ating pong OPSA, yung Matthew chapter 13, verse 45, and 46. Pasabihan po yung mga bata. Naka-record ako. Matthew 13, verse 45 to 46. Ayan. Ang perlas na mahalaga. Basahin nga natin mga kapatid. Ang perlas na mahalaga. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Verse 46. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Panginoon, salamat Lord sa hapon na ito. Lord, nais naming maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagsama. Lord, come to us. Lord Jesus. Speak to us, Father. Speak to us, Lord Jesus. We want to see your face, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanina po, kinanta ni Brother Benji yung yung dance with me, oh lover, oh my soul, to the song of all songs. Yan po ay kanta doon sa Song of Solomon. Alam niyo po ba na meron pong dalawang book sa Bible na favorite ko? Ewan ko, nagkwento ko na sa inyo to. Sino nakakaalam? Dalawang aklat sa Bible na pinakagustong gusto ko. Sino nakakaalam? Yung Song of Solomon tsaka yung Book of John. Book of John. Okay. Sabi sa Bible, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante. Nung bumaba po ang Panginoon sa lupa, ang pinangaral po ni Lord Jesus Christ is the kingdom of God. Sabi nyo nga po, kingdom of God. Diba sabi sa panalangin, let your kingdom come. Kasi po, ang ibig sabihin po ng kingdom, ano ba meron sa kingdom? Ha? Hello? Ganito po kasi ang nangyari, mga kapatid. Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang lupa po ay extension ng kaharian ng langit. Hello? Tama po hindi? Nung nagkasala si Eva at si Adan, nagkaroon ng separation
nagkaroon ng separation, division, ang langit at ang lupa. Paano nagkaroon ng separation, ang langit at ang lupa? Dahil nung nagkasala si Eva at si Adan, kasalanan na po yung naghari doon sa mundo. Sa universe. Bakit universe? Kasama po yung second heaven. Ngayon, kaya kailangan ng Panginoon na bumaba dito sa lupa. Bakit? Bakit kailangan niya bumaba sa lupa? Sino nakakaalam? Sino pa nakakaalam? Bakit kailangan niya bumaba sa lupa? To redeem the people. Ha? To redeem the people. Para ibalik, i-restore yung kultura. Yung kultura ng langit na hindi na ginagalawan ng lupa. Kasi ganito po yun ang gusto ng Panginoon, ibalik ang lupa sa dati niyang kinalalagyan. Kung saan ang kultura ng lupa dati ay kultura ng langit. Hello? Sa langit po, walang kamatayan. Hello? Sa langit, kahit hindi ka magsalita, ang nangingibabaw sa langit yung tinatawag na word of knowledge. Example, si sister, si ate, kahit hindi tayo mag-usap, spirit to spirit, kasi sa langit po ay transparent. Kaya ang Panginoon po, dala-dala, yung pumunta dito sa lupa si Lord, dala-dala niya yung kultura ng langit. Anong sabi sa Biblia? Hindi na kinakailangan pang magpahayag ang mga tao sa isa't isa. Sapagkat kilala ni Jesus maging ang pinaka-iniisip at kaibuturan ng puso ng tao. Hello? Hello? Kaya nga po, alam niyo, may sabihin ako sa inyo. Kaya ang ginawa ni Lucifer, ni Satanas, pagdating sa Genesis chapter 11, gumawa ng tore, itong si Nimrod. Sinira, di ba? Gumawa ng tore, sinira ng Panginoon yung lingwahe nila. Kasi yung lingwahe nila, yun yung ginagamit nila para kumonek ulit sa langit. Pero yung kanilang katusuhan, yung kanilang pangarap, yung kanilang pride, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga po nagkakaroon problema ang mga theologians sa iba't ibang klase ng versions. Ano bang versions talaga yung dapat basahin? King James only ba? NKJV ba? Amplified version ba? Napakadami. Kaya nagkaroon ng iba't ibang klase ng translation, nagkaroon ng kaguluhan sa Biblia, sa interpretation, because of language. Tama hindi? Pero sa langit, in the first place, walang miscommunication. Hello? Hello? Kaya, bumaba ang Panginoon sa lupa para i-redeem, ibalik ang lupa sa dating niyang sistema. Naintindihan nyo? Marinaw hindi? Parang magulo yata. Nagugulan yata kayo Hello? Tingnan nyo, ano sabi ng Lord sa ano? Kay Eva, tsaka, ano sabi niya kay Adan? Have dominion. Magkaroon ka ng kapangyarihan sa lahat ng hayop. Mailap, sa langit, sa lupa, sa dagat. Have dominion. Ibig sabihin po ng dominion, binigyan ng opisina itong si Adan na maghari sa buong mundo at yung kanyang paghahari ay according sa system ng heaven. Ngayon, nung nagkasala ang tao, yung sistema ng mundo, yung utak ng taong karnal, ibig sabihin karne, yung mga gusto lang sa laman, yung sistema ng mundo, totally na backslide kay Lord. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi sapat ang pahayag ng mga propeta, kailangan siya mismo ang bumaba. At kailangan mabubo yung kanyang dugo. Yung dugo kasi ng Panginoon. Bigyan ko kayo ng mystery, no? Naikwento ko na ito Nakwento ko na ba ito? Kung bakit kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel kaysa kay Cain. Nung bata pa ako, ang sabi sa akin ng Sunday school teacher ko, dahil the best ang handog
ni Abel. Pero, kung pag-isipin, nung nandito na po ako sa, dito sa sa bundok, mas mahirap magtanim kaysa mag-alaga ng hayop. Sige nga, Kuya Ray, yung baka, kainumin mo lang yan, isuga mo lang yan, hanggang may kinakain yan. Ayos yan. Pero yung pananim, tingin mo si JM, kailangan alamin kung tama ba yung init, bawal masobran sa tubig, masobran sa araw, kailangan diligan, lagyan ng pataba, anuhin ng insekto, alagaan. Tama, hindi. So, anong dahilan kung bakit kinalugdan ng Diyos itong si Abel? Dahil yung kanyang handog ay may dugo. Kasi nung nagkasala si Eva at si Adan, nung nagtago sila sa Panginoon, kumuha sila ng dahon ng igos, yun yung kanilang pinantakip. Kaya nung nakita ng Panginoon yan, inalis ng Diyos yung dahon ng igos, kumuha siya ng balat ng hayop, yun yung idinamit niya kay Eva at kay Adan. Yung balat ng hayop na yun, yun yung may dugo. So, ang tawag doon, law of first mention. Ibig sabihin, gumawa ang Diyos ng isang batas sa pamamagitan ng pagdamit niya ng balat ng hayop kay Eva at kay Adan, na ang gusto niyang worship may blood. Ang tatanggapin niyang offering may dugo. Sabi niya nga po, dugo. Kaya hindi tatanggapin ng Panginoon ang isang pagsamba na hindi broken. Hello? Amen. Amen. Ngayon, si Jesus ang exact presentation ng Father. Nung bumaba ang Panginoon sa lupa, ano yung pinangaral ni Jesus? Kaharian ng langit. The kingdom of heaven, the kingdom of God. Kasi po, ang goal po talaga ni Jesus, sabi nga po, goal ni Jesus, maging custodian. Siya yung pangalawang Adan na ibabalik ang mundo sa dati niyang sistema. At ikaw naman, ang tawag sa iyo, Christian. Sabi nga Christian. Nakalagay sa word na Christian, yung word na Christ. Ano yung ibig sabihin ng Christ? Pinahiran. Anointed. Kaya pagdating ng Matthew chapter 28, ang sabi ng Panginoon, go ye and make disciples of all nations. So, ibig sabihin mga kapatid, ikaw tsaka ako, ang number one, pakinggan niyo po ako ha, ang number one na ministry natin ay dalhin ang sistema ng langit dito sa lupa. Malinaw, hindi? Hello? Malinaw ba, hindi? Ay, hindi nyo ako naiintindihan eh. Meron dong tawag dito, kutsinta. Mamaya, bakbakan natin, may masarap na kape. No? Amen. So, mga kapatid, ulitin ko po, tayo, kanya niyo po ako ha. Kadalasan, ang preaching natin, ikaw pupunta ka ng langit. Ikaw pupunta ka ng langit. Ikaw pupunta ka ng langit. Minsan, ang preaching natin, laging nakapokus kung saan tayo pupunta. Tama hindi? Tama hindi? Pero yun ay one-sided. Ba't one-sided yung kuya? Bakit? Kasi bago ka pumunta doon, meron kang isang mission, dalhin mo na yon dito. Para pag natapos mo na dalhin yung langit dito sa lupa, pag namatay ka naman, ikaw na tagalupa ang i-welcome naman doon. Maraming gustong pumunta doon. Pero yung authority, yung kanilang responsibilidad na maghari dito sa lupa, dalhin ang kapangyarihan, dalhin ang presensya. Alam niyo po ba kung bakit may nagda-drugs? In-explain sa akin ng Lord kung bakit may nagda-drugs. Kasi yung mga taong depressed, naghahanap sila ng comfort. Naghahanap sila ng ibang feeling. Na yung feeling na yun, dapat yung presensya ng Lord ang pupuno sa kanila. Pero dahil kaming mga lingkod ng Diyos, wala sa amin, hindi namin taglay-taglay ang kapangyarihan ng Lord.
Kasi nangangaral kami, head knowledge lang ang pinapangaral namin. Pero kung subukan mo, taglay-taglay mo ang presensya ng Panginoon. Walang drug addict. Ma-addict yun sa presensya ng Panginoon. Kaya yung drugs, yan yung counterfeit ng feelings ng presence ng Lord. Ito nila, high na high. Hello? Sige. Magkaka-gesture tayo. Tayo kayo. Sige, tayo lahat. Gesture tayo. Ganyan mo yung kamay mo. Naniniwala ba kayo yung kamay ninyo may power? Saan galing yung power ng kamay ninyo? Saan? Saan? Saan galing yung power ng kamay nyo? Saan nakakunik itong kamay nyo? Yung bibig ninyo, saan nakakunik? May katawan tayo. Meron tayong kaluluwa. Meron tayong espiritu. At tayo yung mga espiritong tao. Tama hindi? Tama po ba ako? Ngayon, bakit ayaw nating hayaang gamitin ng Diyos yung ating katawan para dalhin yung power ng langit dito sa lupa? Hello? Alam nyo ba dapat tawag sa atin wisdom of God? Dapat every time makikita ka, sister, ng iyong mga katrabaho, ang nakikita dapat nila sa iyo yung wisdom ng Lord. Alam nyo, dapat tawag sa atin abnormal eh. Above-normal. Tayo talaga yung mga above-normal. Na yung every time nahahawakan mo pinagpapala. Kasi bakit? Yung influence na meron ka, hindi is influence ng mundo. Influence siya ng langit na ibinigay sa'yo, nilagay sa'yo, isinuot sa'yo, pinapasa mo naman sa mga tao. Hello? Opo tayo po. Okay, now. Sino dito born again na? Okay, pag sinabi niyo pong kingdom, kaharian, ano meron sa kaharian? Ano meron sa kaharian? Ha? Ano meron sa kaharian? Ang presensya ng Panginoon. Presence? Ano pa? Buhay na walang hanggan. Ano meron sa kaharian? Buhay na May king. May throne. Ano pa? buhay na walang hanggan. May army. May culture. May language. Hello? May resources. Tama hindi? Tama po hindi. Ngayon, ganito. Ganito. Nung na-born again ka, sapat na ba yun? Dalawa yun ha. Ang pagiging born again, pintuan lang yun. Pag na-born again ka, nakapasok ka sa pintuan ng kingdom. Pero dapat ang born again lumalakad sa kingdom. Sabi niyo nga po lumalakad sa kingdom. Pag sinabi niyo po lumalakad ka sa kingdom, anong kulturan ng langit? Dapat ikaw yung ambassador. Ang tawag sa atin sa Bible, we are the ambassadors of Christ. Kung ambassador ka ng Lord at lumalakad ka sa kingdom, alam mo ba yung language ng langit? Rabakundeya, bashikundeya, bakundeya, hiye. Stomdroyo, bukundeya ka. Maraming tao hindi naintindihan ang language ng langit. Paano kayo naging ambassador ng Panginoon kung hindi nyo alam ang language ng langit? Sino dito saksi? Anong nakita mo? Anong nakita natin? Ha? Hello? Ano? Stop ko na to. Para hindi nyo ako naintindihan. Para mga tulala yata kayo. Iba ang born again sa walking in the kingdom. Ang born again, pinanganak ka sa kaharian ng langit. Pero dapat lakaran mo yung langit dito sa lupa. Hello? Ngayon, kung anak ka ng Diyos, magpapadala ba ang Diyos ng army sa'yo? Magpapadala hindi. Sino ang army ng langit? Mga
Mga anghel. Dapat ba normal sa'yo makakita ng anghel? Ha? Normal ba dapat nakakapasok ka sa heaven? Pag ngayong panahon natin, pag sinabi nakapunta ako ng langit, ano ka nakapunta ng langit? Above normal na. Ako nagtataka sa kanila, bakit di sila nakapunta ng langit? Sabi sa Bible, unless you are born again, you cannot see the kingdom. Pero pag born again ka, you can see the kingdom. Paano kayo naging saksi, wala kayong nakikita? Hindi pwedeng mag-akay ng bulag ang kapwa niya bulag. Maruhulog sila mahulog sa hukay. Kaya dapat kung ikaw ay born again, lumalakad ka sa kingdom, dapat dala-dala mo ang wisdom ng Father God. Dala-dala mo ang peace, ang love ng Panginoon. Dala-dala mo ang power, ang resources, ang knowledge, ang wisdom, ang language, ang presence, ang culture ng heaven. Hello. Alam mo kung kapag puro ka lang talino, may maiinggit sa'yo 10%. Pero kapag ikaw ay yung pastor na lingkod ng Diyos, lumalakad ka sa authority ng kingdom, maiinggit sa'yo ang lahat. Amen. 100%. Bakit? Yung matalino kapag nag-pray, tatlong balahibo lang yung tumatayo. Ang taong lumalakad sa kingdom, hindi ka pa nagpe-pray. Pag hawak mo pa lang ng microphone, pati buhok nilang 6 inches nakatayo. Pati yung kanilang mga Hello? Amen po ba? So ano ang pinaka-goal natin dito sa lupa? Not to go to heaven. Pangalawa na lang yun, secondary na lang yun. Ang goal natin, sister, dito sa lupa, to bring the kingdom of God here on earth. Paano sila maniniwala sa mensahe mo? Oh, Kevin G. Kumangaral ka? Yan. May tao may sakit. Maniniwala sila sa'yo kung puro ka pangaral? Anong gagawin mo? Siyempre lang sasabihin mo, teka lang, sa kingdom namin, bawal may sakit. Oh, tama hindi? Anong pag-pray mo siya ngayon? Teka lang, sister, brother, nangangaral ako ng kingdom. Doon ako ambassador ng kingdom. Kaya ako nangangaral. Kasi gusto kong ibahagi sa iyo yung benepisyo ng kaharian ng langit. Ngayon, kung puro ako pangaral, hindi naman naranasan ng taong nakikinig yung benepisyo ng pinapangaral mo. Ang tawag doon, patay na religion. Amen. Faith without works. Ha? Faith without works is dead. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, don't just tell them about Jesus. Show them who Jesus is. Amen. Even Catholic, nangangaral kay Jesus Christ. Pero tayo, hindi lang tayo nangangaral kay Jesus Christ. Pakikita natin kung sino si Jesus Christ. Amen. Amen po ba? So let's bring the presence, the power, the peace, the love, the resources, the authority of heaven here on earth. Kayo po yung Isaiah 22:22. Ibibigay ko sa inyo ang susi ni Haring David. Anumang buksan ninyo, walang makapagsasara. At anumang isarado ninyo, walang makapagbubukas. Hello? Amen. Don't you know that we are supernatural man and woman of God? Ha? Dapat hindi kayo nabubuhay as an ordinary person.
Hindi dapat kayo nabubuhay as an ordinary person. Dapat ang mga principals, ang mga mayors, pag pinatawag kayo, dapat sila nanginginig kapag lumalapit kayo. Kasi sila, ang authority meron sila from government. Pero ikaw, ang authority na meron ka from the highest government. From the highest government, the government of heaven. Hello? Kapitin mo sa sarili mo, I have the wisdom of God. I have the power of heaven. I have the authority of heaven. The Lion of Judah is in me. My God. 1 Corinthians, di ba? You have the mind of Christ. Oh, introduction pa lang to. Alam niyo, minsan, sabi ko nga masarap mag-preach ng walang outline. Yung gato lang, yung guhit-guhit ka lang kung sa ka ng salita. Ang tawag sa preaching na to, extemporary. Kasi minsan powerful pa yung hindi mo pinagandaan eh. Pero inaral mo, pero hindi mo pinagandaan. Pwede ba yun? Wala kang outline, pero pinag-aralan mo, sinapuso mo, pinakinggan mo kung ano sabi ng Panginoon. Magtuturo ako dito ng homiletics. Tuturo ko ng homiletics. Sino gusto matuto ng homiletics? The art of preaching. How to preach. Tapos tuturuan ko kayo how to preach dynamic. Dynamic preaching. Ano yung dynamic preaching? Yung tindig mo pa lang, pakinggan ka talaga ng tao. May dynamic preachings, mga preachers. Hey! Listen up! This is the word of the Lord! Teka lang, mukhang gusgusin pero pag nagsalita, makikinig ka talaga Kasi bakit? Pag sinabi mo dynamics, alam mo yung authority meron ka. You know the authority that you have. You know even the grace that you receive from the Lord. Alam niya, sinabi na ako ng Lord nakaraan. Sabi sa akin ng Lord, bagamat pastor ka, tinawag kita, paano nga po yung aso? Makikita sa videos eh. Dahil siya na po, nagtuloy sa Noah's Ark. Where pets are allowed to worship. No? Amen. Pero okay lang po yan kasi pag natapos na po yung ating isang church dito, di na pets are not allowed. No? Yung picture nito, picture nun, dun sa may labas ng pintuan ng church, not allowed. No? Amen. Nawawala ako Asa na ba ako? Ano sabi ko kanina? Eto na. Sabi sa akin ng Lord, bagamat ikaw ay pastor, ang trabaho mo, sabi sa akin ng Panginoon, umakyat ng bundok. Nakita niyo po ba yung ating logo ng church? Bundok yan, bundok. Snow mountain yan. That's what we call the mountain of God. Pastor, wala naman sa Biblia yung snow mountain. Mount of Horeb and Mount of Sinai, meron. Nakapunta na ako dyan sa mountain of the Lord. Sabi sa akin ng Lord, ang trabaho mo bilang lingkod ko, umakyat sa pananalangin, maghintay sa akin at sabihin kung ano yung sinasabi ko sa kanila. So, sinabi sa akin ng Lord yun nung Miyerkules. Pagdating po ng Biyernes, meron nag-chat sa akin, yung isang kapatiran natin, si sister, yung nakakulay Sabi niya, Pastor, maiidlip na po ako, nagkaroon po ako ng pangitain. O, anong pangitain? Nakita kita, nakakulay brown kang jacket, umakit ka ng bundok. O, tapos, sister, pagdating niyo po doon sa bundok, nakaidlip na po ako nun Pagdating niyo sa bundok, nag-iba po yung damit ninyo. Napakahaba po ng buhok ninyo, hinahangin-hangin pa. Paano hangin? Pag ganun?
Kapag ganon. Tapos pagkakat mo ng bundok, pastor, ang naghihintay sa'yo sa bundok, walang iba kundi ang Panginoon. Alam niyo po ba nung April, nung mahal na araw, ako po ay nakabisita sa kalangitan. Habang ako po ay nasa langit, sinabi sa akin ng Lord. Alam niyo kung ano sabi sa akin ng Lord? Gusto niyo marinig? Atin-atin lang. Tsaka doon sa nanonood. Malaki ang pagsisisihan mo kung hindi ka mabubuhay sa presensya ko. Ang pinaka-the best na gawin ng isang tao sa buong buhay niya, walang iba kundi ang magbabad sa presensya ng Panginoon. Noong ako po ay nasa Pampanga, nagkaroon ako ng isang pangintain, kitang-kita ko po ang Lord nakatayo sa harapan ko. Sabi sa akin ng Holy Spirit, full of grace and truth. Sabi sa akin ng Banal na Espiritu, kung magkukulong ka sa iyong silid at magbababad sa presensya ko, paglabas mo ng silid mo, hahanapin ka ng mundo para makinig sa iyo. Sino dito? Hindi mo na kailangan pang hanapin ng mundo. Kasi ang mundo ang maghahanap sa iyo para makinig sa na-receive mo mula sa langit. Sino sa inyo gusto nyo maging great here in this world? Tingalain kayo ang inyong pangalan. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit wala po kayong live? Hindi ako nagla-live nang hindi ako babad sa prayer. Pag lagi po akong pagod, hindi po ako magla-live. Dahil hindi po ako nagla-live nang hindi ako puspos. Kasi pag ako nag-preach, sarili kong galing na yun. Hindi na po yung galing ng Panginoon. At hindi po ako nagpipreach kapag wala po ako na-receive kay Lord. Ang servant, gawa ng gawa. Ang anak, ang son, hindi. Ang ginagawa ng son, kung ano lang yung na-receive niyang pinagagawa ng kanyang ama, yun lang yung kanyang gagawin. Kaya maraming pastor ang burnout sa ministry. Pagod sa ministry. Maraming mga leaders pagod sa ministry. Kasi lahat ng ministry gustong trabahuin, asikasuhin, ayusin, alang-alang sa Panginoon. Eh, hindi naman ganun ang pinagagawa ng Panginoon. Kung ano lang yung natanggap mo, kung ano lang yung sinabi sa'yo ng Diyos, doon ka lang mag-focus. Hello? So, kaharian ng langit. Lord, salamat. Nawa, ngayong hapon na ito, maranasan natin na ang kalangitan. Amen. Sino po dito nagde-desire kayo na yung presence ng Lord? Balutin kayo ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang presensya. Amen. Meron pong isang kabataan sa Malabon. During that time po ako po nagpe-pray. Pero ako po, nagpe-pray po ako, nakatayo po ako, nakasandala po ako dun sa may pader. Kasi meron po kami, mga classmate ko po yun. Habang nakapikit ako ng ganun, nakakita po ako ng vision. Pagdilat ko po, ano pong maramdaman ninyo kung pagdilat ninyo, meron kayo makitang mukhang nakaganon sa harapan nyo? Ha? Ha? Yung isang kabataan, nung nakita daw niya ako na nakapikit, lumapit siya sa akin, at ako naman, tabi-tabi. At ako naman, okay lang po ba, next week, tali natin yung mga yan. Para hindi mo kasi po, nakaka-distract. Tawag dito. Ngayon po, pagdilat ko po,
Nagulat po ko yung mukha niya ho, sa akin, nakadikit, malapit na sa mukha ko. Ang sabi niya, uy, Nico, ba't hindi yung mukha mo? Sabi sa kanya. Alam mo, sabi niya sa akin, Kuya, sabi niya, parang siyang, alam mo yung curious. Sabi niya, Kuya, may vision ka no? Sabi, bakit? Wala, nagtaka lang ako na diniwanag yung mukha mo. Kaya lang ako napalapit. Meron pa pong isang kabataan nagtatago. Nagtatago po siya. Ayaw niya po kasi magsimba. Ito po si Andrew, lagi siyang pupuntahan sa bahay nila. Ginawa niya, bumili siya ng pandesal para hindi siya mahagilap ni Andrew. Ako galing po ako sa church, sa bahay nila, Pastora Adelaida. Nanghiram po ako ng Bible. Yung ganito, Gold Age, Hindi ko po siya kilala. Papunta na po siya ng pandesalan. Ako naman palabas ng bahay ni Pastora. Hindi ko po alam na dala-dala ko pala yung presence ng Lord. Alam mo nangyari? Paglabas ko po ng bahay nila Pastora, hindi ko siya kilala. Nakalagay doon sa damit ko kulay pula, sulong, subik. Butas pa yung butas pa yung kilikili. Ginawa ko po yung Bible na yon, nilagay ko dito sa kilikili ko. Dalakad ako. Alam niyo po ba ang pangalan ng Jefferson? Hindi ko siya kilala. Lately ko na lang siya nakilala. Alam mo, umatras po siya nung nakita niya po ako. Tanungin niyo ko baka siya umatras. Sabi niya, sino itong bata na ito na nagliliwanag at mayroong hawak-hawak na gintong Biblia? Nagliliwanag pala ako sa paningin niya. Kaya nung nakita niya ako nagliliwanag sa paningin niya, alam mo ginawa niya? Nagsimba na lang siya sa sobrang takot. Napakasarap palang gamitin. Meron pong isang kabataan doon sa Davao. Kinat niya ako. Si Victor. Kinat niya ako. Kasama niya ako sa panaginip. Kita mo yun? Ang sarap pa. Gusto niyo ba yung ganun? Kahit sa panaginip ng taong hindi niyo kilala, gagamitin kayo? Ha? Sino gusto ng ganun? Ha? Dapat mag-pray kayo kay Lord. Lord, use me for your kingdom. Yung tipong kahit wala ako doon, yung taong natutulog, dadalhin ako doon sa panaginip niya para mag-sharean ko siya ng Word of God. Hello? So, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Mga kapatid, dapat po meron tayong business. We should be business-minded for the kingdom. Isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, ang tanong dito sa option nyo, tungkol saan ang talinghaga? Tungkol sa? Tungkol saan? Tungkol sa kaharian ng langit. Saan tumutukoy ang mamahaling perlas? Saan? Saan taban ng Diyos? Sigurado kayo? Saan tumutukoy ang perlas? Sa kaharian ng langit. Ano ang ginawa ng negosyante nang makakita siya ng mamahaling perlas? Ha? Pinagbili niya lahat ng ari-arian niya at binili niya yung mahalagang perlas niya. Alam niyo po, dito po, ang nabanggit dito, negosyante. Naniniwala po ba kayo na sinabihan tayo ng Panginoon, do business until I come? Bagamat ang church po ay hindi business ng mundo. Ito po ay business ng Father. Business po ito ng Diyos. At ang ating product dito, kalangitan. At ang name brand ng kaharian ng langit, ng produkto natin, walang iba kundi Jesus Christ. Hello? Amen po ba? Dapat may pangalakal natin ang kaharian ng langit dito sa mundo. Pero ang kagandahan po dito, siya po'y naghahanap ng mamahaling perlas. Sa kakahanap niya, nakakita po siya ng napakahalagang perlas.
Ano pagkakaiba ng mamahaling perlas doon sa natagpuan niyang napakahalagang perlas? Doon kasi sa English, great price lang eh. Pearl with a great price. Pero sa Tagalog po, tingnan niyo po negosyanteng naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga. Ano pagkakaiba nun? Sa Tagalog, sige. Gusto kong explain sa Tagalog eh. Ano pagkakaiba ng mamahalin at napakahalaga? Ang hinahanap niya, mamahaling perlas. Pero ang natagpuan niya, mahalagang perlas. Ano pagkakaiba? Sige. Ano? Mamahaling perlas, para kasi siya tumutukoy lang sa value. Value. Sige. Pero yung napakahalaga, walang value. Wala siyang value. Yung napakahalaga, walang value. I mean, May value, pero so, unmeasurable. Yung kilatis ng ano na yun, ng object na yun. Yung kilatis, napakahalaga. Yung kilatis na yun. Ulitin ko ha. Yung negosyante, parang priceless. priceless. Yung negosyante naghahanap ng mamahaling perlas. Sa kakahanap niya ng mamahaling perlas, ang nasumpungan niya, mahalagang perlas. Bigyan mo ng example. Gusto niyo malaman kung anong example niya. Eto. Dito sa aking kaliwang kamay, meron akong 10 million. Ano daw? 10 million. At sa kanang kamay ko, meron akong isang pako na kalawangin. Ano yung sa kanan? Yung sa kaliwa, ano meron? 10 million. Ngayon, tinawag kita. Anak, halika rito. Bago ako umalis, at ako ay babahagi ko na yung aking mana sa'yo. Pumili ka. Anong kailangan mo? Isang lumang pakong kalawangin o yung 10 million pesos? Kaya anong kukunin nyo? Siyempre 10 million. Tama ba ako? Taas naman. Kasi ang tawag doon, price. Tama hindi? Yun yung mamahalin. O kaya, sabi ko, anak, pumili ka. Bahay na halagang 10 million na pamana ko sa'yo o isang lumang pakong kalawangin. Anong pipiliin nyo? Yung bahay na halagang 10 million. Kasi ang tawag doon may great price. Pero, bago ka mamili, may sasabihin muna ako sa'yo. Anak, alam mo ba? Ito ay 10 million. Napakamahal. Pero ito, walang halaga. Pero alam mo ba anak kung anong pako ito? Ito lang naman yung pakong ginamit sa kamay ng Panginoong Yesus na hinahanap ng history. Ha? O sige. Kung kayo yon, anak, anong pipiliin mo? Yung 10 million peso o yung isang kalawanging pako na ginamit sa pagpapako sa Panginoong Jesucristo? Ito yun, anak. Hinahanap ito ng buong mundo. Anong pipiliin nyo? Yung pako. Ha? Pako. Bakit? Yung pako? Ha? More than 10 million yung halaga nun. Authentic ba? Yes. It's priceless. It's priceless! Yun yung gusto kong i-point sa inyo. Maraming Kristiyano ang hinahanap lagi yung 10 million, yung mga mamahaling perlas. Pero ang gusto ng Diyos, hindi yun yung hanapin mo. Ang gusto ng Lord, ang masumpungan mo, yung pinakamahalagang perlas, yung kaharian ng langit.
Kaya dito sa lupa, isipin nila mangkatalo ka. Kasi bakit? Bakit ka nagpapakapagod sa isang lumang ako? Hello? 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 Sino dito sa inyo yung nang sumunod kayo kay Lord, nalugi kayo? Ito totoo lang. Nalugi kaya itong negosyanteng ito? Tingnan mo, nalugi kaya siya? Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Nalugi kaya siya? Nung ipinagbili niya yung ari-arian na alam niya hindi siya malulugi dahil napakahalaga ng bibili niya. Nung makukuha niya ngayon, hindi siya nalulugi. May tanong ako sa inyo. Nung nakilala niyo si Lord, kaya niyo bang ibenta ang lahat ng bagay na meron kayo alang-alang sa pagsunod sa kaharian ng langit? Amen. O, pinapipili kayo ng Lord ngayon. Ano pipiliin mo? Mamahal mo sa buhay? O yung pagsunod mo sa kaharian ng langit? Ano pipiliin mo? Posisyon mo sa trabaho na kumikita ka ng malaki? O yung pagsunod mo kay Lord na malulugi ka pero hindi mo alam kung may kakainin ka pa. Pero alam mo, itong pinakamahalaga. Kaya sabi ko po sa inyo, kung ang hinahanap ninyo ay comfort, huwag na kayo maging Kristiyano. Ang pagsunod kasi may pangako. Kaya yun, Kasi, may pangako. sa pagsunod sa Panginoon, susubukin ka talaga. Amen. Amen, amen. Tama hindi? Amen. Susubukin ka talaga. Ano? Di ba ba? Itong lalaki na ito, negosyante na to, mayaman siya, meron siya mamahaling perlas, meron siya mga ari-arian, pero lahat ng mga bagay na pinundar niya ngayon, nagawa niyang ibenta for the sake na na-discover niya. Sino sa inyo dito ang kaya niyong i-give up ang lahat for the sake ng following the Lord? Amen. Yun ang may worth talaga. Yun ang priceless. Yun ang priceless. Yan no, yung picture ni Jesus na nakalakad, naglalakad. Kung yan nagsasalita at sasabihin sa iyo, Son, follow me. Eh doon rin na tayo makapila ka doon sa ayuda. Inuunahin mo. Ha? Wait Lord, pwede bang mag-delay ng kaunti? Malapit na ako sa pila. Di ba? Pumunta ka ng Port Santiago. Napakahalaga ng mga damit ni Jose Rizal. Priceless. Yun ang pagsunod sa kingdom. Kaya dapat, lahat kayo dito na sumusunod sa Panginoon, nakilala nyo na ang kaharian ng langit, huwag nyo siyang ipagpapalit sa araw ng linggo. Amen. Amen. Kaya lahat ng mga nagtatrabaho sa araw ng linggo, makinig kayong mabuti. Aamagin ang pera nyo. Amen. Amen. Lahat ng nagtatrabaho, nagtitinda ng alak kahit Kristiyano na, lahat ng pera ninyo, aamagin yan. Lahat ng masarap nyong pagkain sa refrigerator nyo, mapapanis yan. Dahil mas mahalaga sa inyo, sa mga taong ito, yung mga temporary lang na bagay. Pero kayong mga nagsisimba sa araw ng linggo, kahit gandito ng baha, maputik na, pupunta pa rin para sumamba sa Panginoon. Itatangi kayo ng Panginoon balang araw. Amen. Mahirap palakpak ko, parang ano. I don't care how much money you have. I don't care gaano mang perlas, ginto, meron ka. Meron nga akong ginto, peke nga eh. Kaya ang ngipin ko, gusto ko maging dilaw para kahit pa paano may original. Aamagin yan. Pinagmamayabang mong sasakyan, pinagmamayabang mong trabaho
meron sila. Aanhin mo yung kayamanan na hindi mo naman kayang maging masaya kasi may sakit ka naman. Kaya dapat, Ate Jessica, mangmang ka kung nakita mo na yung pinakamahalagang perlas na kayamanan ng langit na walang iba kundi ang Panginoon, tapos ipinagpalit mo pa siya doon sa mga bagay na temporary lang sa mundo ito. Meron ba dito magsasabi, Lord, mas mahalaga ka kaysa sa kayamanan? Amen. Ano, taas? Pwede magtaas ka ng kamay? Amen. Sa'yo na yung mundo! Sa'yo na ang kasikatan! Sa'yo na ang kayamanan! Just give me Jesus! Yes, Lord. Amen. Sa'yo na yan lahat! Kayo na magaling! Kayo na mahusay! Just give me Jesus! Yes, amen. Aanhin ko yung maging kilala, maging sikat, malayo naman ako sa Panginoon. Mas gugustuhin ko, hindi ako kilala, hindi ako sikat, wala akong kayamanan, hindi ako magaling, pero best friend naman ako ni Lord. Nasasabihin ng Lord, gagawin ako sa mundo at hindi ako pwedeng gumawa kung hindi ko sasabihin sa best friend ko. At ikaw yung best friend ng Lord na pinagkakatiwalaan niya. Lagi ko po itong inikilabutan ako. Habang ako po ay nangangaral, ito po sabi sa akin ni Lord Jesus. Nakakita po ako ng pangitain. Nakikita ko po yung isang napakalaking picture ni Lord Jesus. Gaano niyo ako kamahal? Sabi ng Panginoon. Kaya mo bang iyakan si Lord? Mawala na sa akin, Lord, ang lahat, wag ka lang. Alam niyo, may sabihin ako sa inyo, ang pinaka-impyerno para sa akin, gusto niyo malaman kung anong pinaka-impyernong sitwasyon ng Bedo, hindi po yung utang, hindi po yung sakit. Para sa akin, ang pinaka-impyernong buhay na meron ako, yung time na hindi ko maramdaman ang presensya ng Panginoon. Lagi ko sinasabi kay Lord dyan, kung hindi na ako kalugod-lugod sa iyo, at malayo na ako sa presensya mo, Lord, kahit ngayong oras na ito, kunin mo na ako. I am willing. Willing na akong umuwi. Kung magkakalat lang ako dito sa lupa. Hanapin nyo lagi ang presensya ng Lord. Hanapin nyo lagi ang kaharian ng langit. Hanapin nyo lagi ang pinakamahalagang perlas. Na balang araw kayo naman ang ipagtatanggol. Develop your love. Develop your love to the Lord. Umiiyak ako isang araw kay Lord. Ang sabi ko sa Kanya, gamitin mo ako, Lord, para ibalik ang pag-ibig ng mananampalataya sa iyo. Use me, Lord, to bring back the first love ng mga tao sa iyo. Nagsisi ba kayo na born again kayo? Kung kayo po ay nagsisisi, huwag na kayo magsimba next week. You are not fit for the kingdom. Ano sabi ko kanina sa pande? Kung ayaw nyo magsimba, huwag kayong magsimba. Kung umulan lang, ayaw nyo magsimba, huwag kayong magsimba. You are not fit for the kingdom. Ang taong lingon ng lingon na nag-aararo, hindi karapat-dapat, hindi makapag-araro ng maayos. Hindi kayo maaaring sumunod sa Panginoon ng lingon kayo ng lingon. Ang gustong sumunod kay Lord, kahit baha, lalanguyin niya. O to hindi? Amen. Pasan mo kayo ilaw para medyo lumiwalag-walag naman ako.
May kuryente na tayo, nakalimutan natin ah. Ayan, sige pa, isa pa. Ayan, praise God. Hindi na ako mag-e-edit ng brightness kasi maliwanag na. Ulitin ko po. Paano kung kayo po ay malugi? Sasabihin pa sa'yo ng magulang mo, na born again ka na, nalugi ka na. Wala ka na tuloy pera. Pag sinunod mo yung magulang mo, sabihin, mas mahalaga sa'yo yung magulang mo kaysa doon sa kaharian ng langit na ang Panginoon mismo. Siya mismo yun. Alam niyo, may sabihin ako sa inyo. May kikwento ako sa inyo. Si Brother James. Gusto niyo ba marinig? Okay lang? Kwento ko lang, si Brother James, anak po ni Zebedeo, killed by Herod Agrippa. Si Pedro po, kapatid na Pedro, yung kapatid natin si Pedro, crucified upside down. Tinako po siya sa krus. Pabaliktad. Kasi sabi niya, hindi ako karapat-dapat na ipako sa krus katulad ng Panginoon. Kaya siya pinako sa krus, yung ulo niya po yung nasa ilalim. Si Philip, tradition says, he was crucified. Pinako rin po siya sa krus. While others say he was stoned to death. Siya po yung pinagbabato hanggang mamatay. Bartolomeo, Thomas. Si Thomas po ay pana ang nakapatay kay Thomas. Si Matthew naman po ay sword. Si Jude, arrow. Si Matthias po, pinugutan ng ulo. Yung kapatid natin si Apostol Pablo, pinugutan din po ng ulo at naging martir. Bakit po sila willing mamatay? Sa tingin niyo, bakit sila willing mamatay? Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya. Mayaman si Apostol Pablo. Matalino si Apostol Pablo. Pero bakit itong mga alagad na ito, na pwede naman bumalik sa pangingisda, mas pinili nilang pugutan ng ulo, ipako sa krus? Anong meron? Ang pangako ng Kasi alam nila na kahit mawalan sila ng buhay, yung pinili nila, yun ang pinaka-the best sa lahat. Habang ako po ay nangangaral ngayong hapon na ito, sa may harapan ko po nakakita po ako ng isang napakalaking cross. At may dugo po dumadayak doon sa cross. At doon sa pangitain ko pong nakikita ko po ngayon, nakikita ko po yung sarili ko nakaluhod ako doon sa cross, sa harapan ng cross. It's the grace of the Lord sa buhay ko. Mga kapatid, dito na po ako magtatapos. Ang perlas na mahalaga, walang iba kundi ang Panginoon. Anong pipiliin ninyo? 10 million peso o isang pirasong lumang pako? Anong pipiliin mo? Sasabihan ka ng lahat, mangmang ka. Nag-resign ka sa trabaho mo, iniwan mo yung proteksyon mo, nangangaral ka, wala kang sahod, tatawa-tawanan ka dyan sa baba, aalipustahin ka sa baba, isa lang ang sabihin mo sa kanila, who cares? I found Him. I found the Lord. I found the way to life. I found my Master. I found the lover of my soul. I found Him. My Lord, my Savior, my King, my Master. The one who loves me. I found Him. Lagi ko po ito sinasabi sa isang
kwento ko. Merong isang hari na nagdamit ng isang pulubi. Lumabas ng kaharian at gusto niyang makita kung ano ang sitwasyon ng kanyang nasasakupang kaharian. Nakita niya yung mga matatanda, mahihirap, walang kinakain, mga pulubi. Pagbalik niya ng palasyo, iyak siya ng iyak at naisip niya na tawagin ang mga pulubing walang kinakain doon sa alansangan at dalhin doon sa storage house niya kung saan maraming ginto't mamahaling mga bato. Binuksan niya yung napakalaking gate niya. Sabi niya sa kanya mga nasasakupan, pumasok kayo dito. Bibigyan ko kayo ng 1 oras upang kunin ang lahat ng maibigan ninyo. Nandoon yung ano yun? Crown, iba't ibang klaseng ginto. Nandoon sa isang napakaraming jewelries, punong-puno ng jewelries. Treasure box. Sabi ng hari, I will give you 1 hour para ilagay kung saan nyo pwedeng ilagay at iuwi ang pwedeng nyo maiuwi. Nagkagulo na yung mga tao. Nung 30 minutes na, napalingon siya sa isang matandang babae doon sa may dulo. At nagtataka siya, bakit wala pa itong kinukuha kahit isa? Sabi niya, Mother, bakit wala pa po kayong kinukuha? Kumuha na ho kayo. Kahit simpleng kwintas, sikaw. Sabi ng matanda, tumingin sa kanya, nag-iisip po kasi ako kamahalan. Doon po sa sinabi ninyo. Ang sabi po ninyo, lahat ng makikita namin sa loob ng storage house na ito, ay pwede na namin iuwi. Sabi ng hari, opo, kumuha na ho kayo. Lahat ng nakikita ninyo sa loob ng kwarto na ito, ay pwede nyo na iuwi. Sabi ng matanda, totoo po ba yun, mahal na hari? Pwede ko pong iuwi lahat ng nakikita ko sa loob ng kwarto na ito. Opo, nanay! Ang sabi po ng hari, hinawakan ng babae yung braso ng hari. At ang sabi niya, kamahalan, ikaw po ang gusto kong iuwi. Alam niyo po ibig sabihin nun? Maraming Kristiyano after sa blessing. Pero dapat tayo, after tayo, doon sa nagbe-bless. Kapag hawak mo ang hari, susunod sa iyo ang kaharian. Nagpe-pray ako. Sabi sa akin ng Lord, di ba isa sila? Tama? Isang Diyos, 3 persona. Anong sabi sa akin ng Lord? Nagpe-pray ako dito. Sabi sa akin ng Banal na Espiritu, hanggat approve kaming 3. Wala kang pangangambahan dyan sa lupa. Alam mo ibig sabihin nun? Lahat doon ang ginagawa ko sa lupa, as soon as ang langit approve, may approval ng langit. Kahit umagainst silang lahat, ituloy mo. Kasi there is only one approval that you need to receive. The approval of heaven. Sino dito nakasumpong na ng mamahaling perlas ngayong hapon na ito? Sino po yung mamahaling perlas na yan? Walang iba po, kundi ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Thank you, Jesus.